Hello guys! And for today's video, gawa naman tayo ng custard mocha cake. Sobrang sarap nito! So, ang una natin kailangan gawin ay isabay na sa pagpipreheat ng ating oven yung ating water bath. Iwas dagdag trabaho na para hindi na tayo mag-iinit ng tubig. And alam niyo ba kung bakit natin pinipreheat pati o kailangan natin ng mainit na tubig kapag kakasabay nito? Para hindi mababago yung temperature ng ating oven kapag pinasukan natin ng water. Para sa ating caramelized bottom part ng ating custard cake, meron ako ditong 9x3 na round pan. Lalagyan ko lang to ng nasa 3 to 4 tablespoon ng white sugar and then ika-caramelize lang natin yan dito mismo sa ating pan. Siguraduhin lang huwag susunugin yung ating asukal para naman hindi siya masyadong dark kapag binaliktad na natin. And then, para sa ating custard, meron ako ditong 5 pirasong large na itlog. Lalagyan natin to ng 1/2 cup ng gatas and 300 ml o isang lata ng condensed milk. Hahaluin natin yan pero wag nyo nang masyadong haluin dahil mag-create yon ng maraming bubbles. Tama lang yung mag-combine na sila. Para din mas maging pino yung ating custard at wala siyang butas-butas o lubo-lubo kapag nasa custard cake na natin, mas maganda kung i-strain nyo to twice. So, ilagay lang to dito sa ating custard pan and then siguraduhin nyo din na kapag nilagay nyo to, nag-harden na yung ating caramel. And after nun, doon na tayo sa ating paggawa ng chiffon. Meron ako ditong 5 pirasong large na itlog. Isa-separate lang natin yung egg yolks dun sa ating egg whites. Easy mag-separate ng egg, basta lang bago yung inyong itlog. And then doon na tayo sa ating egg yolks, babatihin natin to hanggang maging frothy na siya. Pagkatapos nun, maglalagay tayo dito ng 1/4 cup ng oil at chiffon aid yung ginagamit ko. And then maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup ng gatas, 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, and 1 teaspoon ng vanilla extract. And then, para maging mocha flavor siya, maglalagay tayo dito ng 1 and 1/2 teaspoon ng coffee powder at saka 1/2 teaspoon ng cocoa powder. And then, syempre, haluin ulit natin yan. And then, magsisip na tayo dito ng 1 cup ng cake flour. Sa mga magtatanong, syempre, pwede rin naman dito ang all-purpose flour pero medyo magiging mas malapot yung inyong butter. Kapag nasip natin yan, nahaluin natin to hanggang maging smooth na yung ating egg yolk butter and then doon na tayo sa ating paggagawa ng merang. Imimix natin yung ating 5 pirasong egg whites hanggang maabot na yung medium thick stage. Habang minimix natin to, unti-unti ilalagay natin yung ating 1/2 cup ng granulated sugar. Pagkatapos nun, i-temper muna yung ating egg yolk butter ng kaunting merang natin and then ipo-fold natin yan hanggang maging well combine na sila. After nun, ilalagay na natin yung rest ng ating egg yolk butter dun sa ating merang and then ipo-fold lang natin ulit yun ng maayos and then ita-transfer na natin to dito sa ating baking pan. Sa paggawa ng chiffon, syempre, yung mga baguhan, medyo sumasablay. May mga nagsisend sa akin na medyo sumasablay sila. Ang trick lang doon talaga, fold gently and siguraduhin yung na-fold lahat. Minsan, yung kadalasan na nagsisend sa akin, merong naiiwan na parang pudding-like dun sa ilalim. Sa pag-fold lang yun o sa paggawa ng inyong merang. So, observe yung texture para talagang makuha nyo. Ibubuhos na natin yung ating cake batter dito sa ibabaw ng ating custard and then ilalagay na natin to dun sa ating preheated na water bath. Kapag kakatulad ng oven ko yung gamit nyo dito sa video, dapat patay yung fan nyo at saka yung heat settings na naka-on ay yung bottom lamang. Hindi ko alam kung bakit pero kapag naka-on yung fan tsaka yung upper and lower heat settings, napakatagal niyang maluto. And sa mga nagtatanong, paano pa ako nakakagawa ng mga video, nakakapag-edit, samantalang daily ako gumagawa ng tinapay, isinisingit ko to kapag habang gumagawa ako ng tinapay, isinisingit ko yung pagbi-video. Yun lang. So, ibibake natin itong ating mocha custard cake sa 160 degrees Celsius for 50 to 60 minutes. After natin siyang mailabas sa oven, pabayaan nyo muna siya dun sa water bath.
Yung texture nito sa gitna, tingnan nyo, dapat siya ay malambot syempre, pero firm na. Hindi na siya yung parang matubig pa, para sigurado kayong luto na yung inyong custard cake. And then, kapag ka lumamig na yon, tsaka nyo lang siya itaob, and then, ready to serve na. At yun na nga mga kalutong tinapay, yung ating recipe ng mocha custard cake. Sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Masarap na masarap to. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!